Una sa lahat, dahil sa super bagyong Pepito, nilamon ng storm surge o daluyong ang baybaying ito sa Dadalungan, Aurora. Ganyan din ang sitwasyon sa Humalig, Quezon. Kasabay ng malakas na hangin ng paghampas ng malalakas na alon sa dalampasigan. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Mga bahay, puno at istruktura pinadapa ng super bagyong Pepito sa Catanduanes. Super bagyong Pepito naglandfall na rin sa Dipakulaw, Aurora. Ilang residente sa mga bahaing lugar sa Metro Manila nagsilikas na. Sa gitna ng masamang panahon, truck na puno ng bigas tumagilid sa Pasig City. 4 patay. At Miss Denmark, kinoronahang Miss Universe 2024. Pambato ng Pilipinas sa Sidyang si Manalo, itinanghal na Miss Universe Asia. Buong pwersa pa ring nakabantay ang News 5 sa pananalasa ng super bagyong Pepito. Magbabalita si Gio Robles mula sa Legazpi City sa Albay. Nasa Aurora ang kapatid nating si Gary De Leon, habang nasa Nueva Ecija naman si Brian Basa. Maghahatid din ng update si Dave Abuel mula sa Quezon Province at sina Kari Cator at Bea de Guzman naman dito sa Metro Manila. Ikalawang landfall na ng bagyong Pepito. Ngayong alas 3 ng hapon ito tumama sa Dipakulaw, Aurora matapos maglandfall kagabi sa Catanduanes. Binabayo ngayon ng malalakas na hangin ng Aurora. Live mula sa Baler, Aurora, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, ilarawan mo nga sa amin gaano pa nga ba kalakas ang ulan dyan? Jess, matinding hangin at ulan pa rin ang nararanasan ngayon dito sa Baler, Aurora. Pero kanina, mas matindi naranasan ng mga kababayan natin dito sa Baler. Parang nayayanig ang buong paligid sa lakas ng hangin sa Dipakulaw, Aurora. Dahil yan sa pagkubit ng bagyong Pepito, ang bubong na ito lilipa rin na. Bukod sa hangin, malalakas din ang ulan sa Aurora. Ilang bahagi nito ang nasa signal number 5. Sa resort na ito sa Baler, kita ang malalakas na hampas ng alon. Agad ipinag-utos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang forced evacuation sa mga coastal barangay. 7 munisipyo ng Aurora ang nagpatupad niyan. Nasa 14,000 na pamilya ang lumikas. Kami, nakamonitor na kami noon. Kasi siguro mostly mga 95% siguro na-evacuate na. Bawal din muna ang turista sa Aurora. Sa barangay Buhangin sa Baler, pinaalis na ang lahat ng residente, maging ang mga bantay ng mga resort dahil sa banta ng storm surge at pagbaha. Baka po maabutan kami daluyong ay. Baka ho yung alon sumampa ho dito sa amin, kaya ho babalik na ho kami sa mga bahay namin dito sa Sabang. Agad ding nagpadala ng bako para hukahin ng buhangin na magsisilbing daanan ng tubig ng Paddock River patungo sa dagat. Dito sa aking likuran yung Pudok River na pinangangambang umapaw, kaya pinaalikas lahat ng mga residente sa mga resort at hotel. At ang ginawa ng LGU, gumamit sila ngayon ng backhoe para hukayin yung buhangin na nag-uugnay sa dagat at Pudok River para maiwasan ang pagbaha at paglubog ng bayan ng Baler kapag humampas na ang malakas na ulan ng Pepito. Lalo pang lumakas ang pananalasa ng bagyo ngayong hapon. Bawat daanan may iniwang mga nabuwal na puno at mga bahay. Jess, nandito tayo ngayon sa tanggapan ng PDRMO dito sa Aurora kung saan nagsasagawa sila ngayon ng assessment sa pagdaan ng bagyong Pepito dito sa lugar. Samantala, magsasagawa rin sila ngayon ng clearing operation sa mga nabuwal na puno sa mga kalsada. Balik sa iyo, Jess. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Gary De Leon.
Hindi raw makatulog ang mga lumikas na residente sa Legazpi City, Albay dahil po sa takot sa hagupit ng super bagyong Pepito. At live mula sa Legazpi, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, anong lagay ngayon ng mga kabikulan? Marhay na Banggi, Andre, Bicol ang unang nakatikim sa bagsik ng Super Typhoon Pepito, lalo na sa Catanduanes kung saan una itong naglandfall at nagdulot ng malawakang pinsala sa isla. Halos mabunot ang mga puno sa lakas ng ulan at bugso ng hangin sa bayan ng San Miguel sa Catanduanes. Ganyan ang bagsik na dala ng Super Typhoon Pepito bago pa man ito maglandfall. Sa bayan ng Bagamanok, winasiwas din ng super bagyo ang mga puno ng niyog. Ang ilang residente napilitan ng sumilong sa mga matitibay na gusali sa takot. Kinagabihan, dito na humagupit ang super bagyo. Itinaas sa signal number 5 ang Catanduanes. Binayo rin ng super bagyo ang Tabaco City sa Albay. Pasado alas 11 na ng gabi at napakatindi yung hambalos ng hangin at malakas na ulan ang nararanasan natin dito sa Tabaco City sa Albay na isinailalim sa signal number 4, bunsod ng pananalasa ng super bagyong Pepito. Agad pinalikas ang mga residente. Karamihan sa kanila hindi na makatulog sa takot sa panibagong delubyo. Kabilang ang residenteng si Renato Lorena sa mahigit 1,000 evacuees sa Ibalong Centrum Recreation sa Legazpi City. Kasama niya ang kanyang 7 anak at 14 na apo. Giit niya, hindi na sila nagdalawang isip na lumikas. Sa dinami-dami sir ng bagyong dumaan tulad nung Riming at saka yung Sesang, marami na rin akong kumbaga sa may pobya na. Kinaumagahan, ito na ang eksena. Gumuho ang lupa sa bahagi ng bundok na sakop ng Barangay Mayong sa bayan ng Tiwi sa Albay. Walang nasaktan sa landslide. Sa bayan naman ng Panganiban, mga nasirang bahay ang bumungad. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang coastal barangay sa bayan ng Karamuran. Ang covered court na ito, wala nang natira sa mga yero sa lakas ng hangin. Andre, wala pa ring kuryente at bagsak ang linya ng komunikasyon sa malaking bahagi ng Catanduanes. Ayon sa provincial government, nagpapatuloy ang assessment sa pinsala ng Super Typhoon Pepito. Siniguro naman ng LGU at ng buong probinsya na aasikasuhin nila o bibigyan nila ng ayuda yung mga apektadong residente. Dito naman sa Legazpi ay nakabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga inilikas na mga residente at lifted na rin ang class and work suspension. Andre, balik sa'yo. Live mula sa Legazpi City, Albay, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Gio Robles. Mapanganib na ang dalang hangin at ulan ng super bagyong Pepito habang binabayo ang malaking bahagi ng mainland Luzon. Muli itong naglandfall sa probinsya ng Aurora pasado alas 3 kaninang hapon. Para sa karagdagang detalye, nasa kabilang linya si Ana Clauren Horda, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang hapon po, Ma'am Ana. Maraming salamat po sa inyong oras. Unang-una po, nasaan na po ba ang bagyong Pepito at anong mga lugar ang pinakahahagupitin niya ngayong gabi? Yes po, magandang hapon po sa ating lahat. Ito pong bagyong si Pepito ay naglandfall nga po kaninang 20 po ng hapon sa may bahagi po ng Dipakulaw, Aurora. At ngayon po nasa vicinity na po ito na nagtipunan Quirino at yung kanyang taglay na lakas ng hangin nasa 185 km per hour pa rin po malapit sa sentro nito at pagbugso umaabot sa 305 km per hour. At ito pa rin pong bahagi ng Central at Northern Luzon yung kumbaga po direktang maapektuhan nitong bagyong si Pepito. Ngayong hapon hanggang mamayang gabi po ito at bukas na madaling araw inaasahan natin na lalabas na po ito ng ating Luzon landmass and by tanghali o hapon ay posible na rin po ito agad lumabas na ating area of responsibility. Lalakas pa kaya ang hangin at ulang dala ng bagyong Pepito? At meron po ba siyang posibilidad na mag-iba ng track?
Sa ngayon po, ito na po talagang Northern Central Luzon area yung kanyang tatahakin po ngayong hapon hanggang mamayang gabi po, no? So, yan na po talaga yung magiging daan niya. Pero sa in terms of intensity, pati na rin po sa dami ng ulan, dahil nga po nagkakaroon na po siya ng interaction sa mountainous areas dyan sa may Northern Central Luzon area, ay ina-expect po natin na bahagya po itong hihina. Though gusty conditions po yung mararanasan ng mga kababayan po natin dyan dahil nga babangga-bangga po yung mga dalang hangin itong bagyong si Pepito sa mga kabundukan po dyan sa Cordillera at dyan sa may Central Luzon area. At yun po, gradual weakening po yung inaasahan po natin sa pagdaan niya po dyan sa may Northern Central Luzon. Ma'am Ana, base po sa mga nakalap na datos, no, paano po maikukumpara ang bagyong Pepito sa dating Yolanda noon? Opo, noong time po ni Yolanda, ito po ay mas mababa po yung kanya naging track, no? Visayas po yung naapektuhan niya. At that time po ay may mga storm surges din po naranasan o naitala po sa may Visayas area. So halos same din po nitong kay Pepito na meron din pong naitalang mga ganitong mga storm surges at mga pag-ulan, pati na rin po yung dalang lakas ng hangin. At nakikita po natin na magkaiba po sila dahil nga po ang track po nun ay mas mababa, Visayas area, pero ito po ay dumaan ng Southern Luzon, then papunta po ng Central Northern Luzon area. Ma'am Ana, panghuli na lang po, no, may sinabi po ang NASA noon na unusual o hindi pangkaraniwan itong apat nga po na bagyo na halos sabay-sabay na nabuo sa Western Pacific Ocean. Yung Marce, Nika, Ophel at Pepito, lahat nga po tumama sa atin. At sabi nga rin daw nila, ito daw ang unang pagkakataon since 1951 pa na ganyan karaming bagyo ang nag-coexist sa iisang area. Ano pong masasabi nyo sa obserbasyon na yan ng NASA at paano po natin magagamit itong impormasyon na ito? Yes, tama po, no? At tama nga po, no? Ngayon nga lang po ulit nagkaroon ng sunod-sunod na bagyo po na kumbaga po ay pumasok sa ating area of responsibility at halos lahat po ay intensifying. So, ang nakikita naman po nating dahilan kung bakit lumalakas yung mga bagyo dito sa may Pacific Ocean, yung malapit po sa atin, is because po favorable po yung condition niya to intensify. So, sa ngayon po kasi nakikita natin or minomonitor po natin climatologist yung kumbaga si surface temperature po natin, no, nakikita dito na meron po tayong or nasa La Nina-like conditions po tayo. Though hindi pa po fully blown yung La Nina, kaya po pero meron po tayong mga signs na meron po tayong developing La Nina, kaya itong ganitong pagkakataon na lumalakas yung mga bagyo sa may Pacific Ocean is an indicator po na meron po tayong kumbaga po ongoing or posibleng magkaroon po tayo ng La Nina condition, or kung hindi man po maging fully blown yung La Nina natin ay La Nina-like conditions po yung nararanasan natin na kung saan kapag meron po tayong La Nina, ganito po yung scenario po ng ating mga bagyo na intensifying, mas malalakas po yung bagyo natin. At yun po, at more on landfalling po dahil nasa November na po tayo, so more on landfalling po yung nagiging track po talaga ng mga bagyo natin kapag ganitong buwan. Muli, maraming salamat po sa inyong oras. Ma'am Ana Clauren Horda, weather specialist mula sa Pag-asa. Mag-iingat po kayo. Maraming lugar na rin ang nagsuspinde ng klase bukas. Walang pasok sa lahat ng antas sa public at private schools sa Cavite, Laguna, Tarlac, Nueva Ecija, Baguio City at Pangasinan. Kasama rin ang ilang bayan sa Bulacan gaya ng Malolos, San Ildefonso, San Rafael, Kalumpit at Pandi. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng Agoncillo at San Juan sa Batangas, pati sa mga bayan ng Mulanay, Tagkawayan at Kaluwag sa Quezon Province. All levels din ang walang pasok sa Nueva Vizcaya at Etiague, Isabela. Kinder hanggang grade 12 naman ang walang pasok sa Calaca, Batangas. Sa probinsya ng Quezon naman, hindi na po pumalaot ang mga mangingisda dahil sa tindi ng alon bunsod ng bagyo. Ang mga nakatirang malapit sa dagat at ilog kinailangan ng ilikas. At live mula sa General Nakar, Quezon, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, gaano karaming residente na ang ililikas dyan? Andre, higit 100 at 30 pamilya o halos 500 individual ang kinailangang ilikas dito sa General Nakar sa Quezon dahil sa epekto ng bagyong Pepito.
Sa malakas na hampas ng alon sa dalampasigan ng Banglos, ipinaramdam ni Bagyong Pepito ang lakas nito sa mga residente ng General Nakar sa probinsya ng Quezon. Dahil sa sama ng panahon, iniahon at tinali na muna ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka. Kasama ng kanilang mga pamilya, lumikas muna sila sa mga evacuation center sa munisipyo at mga barangay. Kabilang dyan sina Jennifer Sanggalang na nakatira sa tabi ng Agus River. Ang kinatatakot po namin doon, baka po bilang bumos yung tubig, ay anod po kami lahat. Si Lodema De Loreto, lumikas din kahit katabi lang ng barangay ang bahay nila. Ang malakas na bugso ng hangin kasi ang kinakatakot niya. Ang bay kang tatakot at baka yung aming pong bubong ay maalis na at kumahina na po ang bubong namin. Payo ng lokal na pamahalaan, manatiling alerto sa epekto ni Pepito. Pumunta na kayo doon sa safe na lugar. Lagi kayong mag-monitor sa mga update ng ating MDRR. Samantala, sa kuwang ito kaninang umaga, kita ang matitinding hampas ng alon sa pantalan ng isla ng Jumalig sa Quezon. Ganyan din kalakas ang alon sa baybaying dagat ng Pulilio. Sa kuwang ito, kita ang tindi ng hampas ng alon ng dagat. Nakaranas din ng malalakas na bugso ng hangin ang mga residente ng Panukulan, Quezon. Andre, sa ngayon, katamtamang lakas ng ulan ang naranasan natin buong hapon dito sa General Nakar. Umaasa ang lokal na pamahalaan na bumuti na ang lagay ng panahon para makabalik na rin sa kani-kanilang bahay ang mga residente nito. Andre. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Dave Abuel. Kinansela ang ilang domestic at international flights ngayong araw dahil pa rin sa Bagyong Pepito. Kabilang dyan ang mga flight ng Cebu Pacific na mula Maynila patungong Bacolod, Cagayan, Kawayan, Cebu, Calibo, San Jose at Tuguegarao. Hindi rin tuloy ang biyaheng Maynila papuntang Butuan, Caticlan, Davao, Dumaguete, Puerto Princesa, Tacloban at Zamboanga. Sa international flights, kanselado ang biyaheng Clark papuntang Bangkok at Hong Kong. Pati na rin ang flight na Manila papuntang Shanghai. Nagkansela rin ang Philippine Airlines, kabilang ang Manila patungong Basco, Cagayan de Oro, Caticlan, Cebu, Daraga at Dumaguete. Kasali rin ang mga flight na mula Manila papuntang Jensan, Iloilo, Lawag, Pagadian, Puerto Princesa, Siargao, Tagbilaran, Tuguegarao at Zamboanga. Cancel din ang mga biyaheng Manila hanggang Bacolod, Busuanga, Davao at Tacloban. Hindi rin tuloy ang mga flight na galing probinsya papuntang Maynila, pati na rin ang mga biyaheng Clark patungong Basco at Busuanga at flight na Cebu to Clark. Sa international flights, canceled ang biyaheng Manila papuntang Busan, Osaka, Singapore, Hong Kong, Denpasar, Xiamen, Taipei at Tokyo. Susunod, truck tumagilid sa Pasig, 4 patay. 2 pulis patay sa engkwentro sa mga drug suspect sa Sultan, Kudarat. At unang gabi ng Grand Biniverse Concert, dinagsa ng Blooms. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Maagang inilika sa mga residente sa Maynila na malapit sa dagat dahil sa banta ng storm surge ng Super Bagyong Pepito. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Carrie Ketor. Carrie, ano na ang lagay dyan sa Maynila? Andre, daan-daang pamilya ang inilikas na mula sa high-risk areas dito sa Maynila o yung katulad nga ng nabanggit mo ay yung mga nasa baybayin o malapit sa dagat. Kaya ang ilang evacuees na nakausap natin kanina, hindi na raw nagdalawang isip na lisanin ang kanilang mga bahay sa pangamba sa hagupit ng Super Typhoon Pepito. Ang mga kulob na kwarto na ito ang nagsisilbing pansamantalang tirahan ng mga residenteng ito na inilikas mula sa Barangay 275 sa Maynila. Maluwag pa naman ang espasyo para sa kada pamilya. Pero hindi sapat ang kanilang maliliit na bentilador at pamaypay sa init at lagkit. Kahit tuloy inaalok magtayo ng tent sa loob ng kwarto, ang iba tumatanggi. Si Rosalie idinadaing din ang kakulangan ng maayos na palikuran. Mahirap kasi ang tubig, tapos baba pa kami sa baba, magsi-CR. Kasi
Kailangan talaga ng tiis-tiis lang talaga dito. Halos 900 na katao ang may kaparehong sitwasyon sa Delpan Evacuation Center. Sa Corazon Aquino High School naman, daan-daang pamilya ang nagsagawa na rin ng preemptive evacuation mula sa barangay Baseco. Isa na riyan ang pamilya ni Marilu na mismong sa tabing dagat daw ang bahay. Natakot siyang pasukin na naman sila ng abot-hitang baha. Alerto lang para pag in case na magkabaha, dito na kami. Mahirap kasi pagbaha na bago. Tinaas na namin yung mga gamit na muna namin habang wala pang ulan. Sa tent na ito, 6 na miyembro ng pamilya ang nagsisiksikan. Pero ang isa sa kanila, person with disability o PWD, si nanay. Kaya ang kwento rin nila, hirap na hirap sila, lalo na pag oras na ng tulugan. Isang ventilador lang din ang ginagamit nila magdamag. Matutulog, dyan yung matanda, dito kami nakahilera sa gilid. Pinagtitiisan na lang po namin, basta ang importante, ligtas po kami. Hindi bababa sa 800 katao ang nananatili sa Corazon Aquino High School. Kanina binisita rin mismo ni Manila Mayor Honey Lacuna ang evacuees sa eskwelahan. Nag-ikot din siya sa ibang evacuation sites sa lungsod kabilang ang Barangay 101 Court at OVP Evacuation Center. Siniguro naman ng mga lokal na opisyal na patuloy ang pamamahagi ng pagkain at mga pangangailangan ng mga inikas na residente. Samantala, Andre, sa lagay naman ng panahon dito sa Maynila, wala nang tigil ang pag-ulan maghapon. Ang nararanasan natin mahina hanggang katamtaman at minsan sinasabayan din ng malakas na hangin. Kaya paalala rin sa mga residente at kababayan natin dito na kung may plano pa silang lumabas, ay huwag kalimutang magdala ng payong. Andre? Live mula sa Maynila, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Kari Kator. Sa Quezon City, lumikas na rin ang mga residente na nakatira malapit sa mga ilog. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Bea de Guzman. Bea, kumusta ang paghahanda ng mga residente dyan? Nikki, kalmado pero hindi kampante. Yan ang pahayag ng ating mga kapatid dito sa Quezon City sa ginagawang pag-iingat sa nakaambang pananalanta ng Bagyong Pipito. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, maagang nagsagawa ng operations at weather briefing ang kanilang Disaster and Risk Reduction Management Office o QCRRMO. Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation ng QC Urban Search and Rescue Team sa flood-prone areas kagaya na lamang ng Barangay Pag-asa, Del Monte, Project 6, Apolonio Samson at Bagong Silangan. Si Mang Roger tapos nang mag-agkayat ng mga gamit sa mas mataas na lugar, pero anya, hindi na muna sila lilikas. Si Tatay Raymond naman, naabutan namin kinukuha ang kanyang mga panindang gulay. Halos lahat ng gamit sa kanilang bahay ay nasimulan na raw nilang dalhin sa kaninang umaga sa Barangay Silangan Evacuation Center. Ayon sa kanyang asawa na si Ginang Alaysa, hindi na bago sa kanila ang paglikas sa tuwing may ganitong bagyo. Nitong Oktubre lamang ay nakatatlong likas sila dahil sa lagpas taong baha sa kanilang lugar. Mahirap daw ito lalo na't paralisado na ang kalahati ng kanyang katawan dahil sa stroke. Si Nanay Chona Magbanwa naman, mag-isang nandito sa evacuation center ngayon. Ang kanyang 2 binatilyong anak nasa bahay pa pero lilikas daw kapag lumakas na ang ulan. Sa ngayon, Nikki, ay mayroong 78 families o 273 individuals ang lumikas dito sa Barangay Silangan Evacuation Center. Inaasahan natin na aabot sa 2,000 katao ang dadagsa ngayong gabi dito at kung sakaling magkaroon daw ng overflow ay handa umano ang iba pa nilang evacuation centers gaya na lamang ng kanilang mga paaralan at simbahan. Mabanggit na lang din natin, Nikki, na sa ngayon ay mayroong 10 sites na ng evacuation centers dito sa buong Quezon City at mayroong 142 barangay sa kabuuan at yung mga nasalantana ng bagyo ay nasa 485 families o nasa 1,455 na individual. Paalala lang din ng QCRRMO na anumang uri ng emergency, mga kapatid, na maranasan natin ay huwag mag-atubiling tumawag sa kanilang emergency hotline na 122. Nikki. Maraming salamat, Bea de Guzman.
Sa Marikina City naman, nakahanda na ang mga rescue boat at evacuation camp. Sa utos ni Marikina Mayor Marcy Teodoro, nakaposisyon na ang mga rescue vehicle para sa 16 na barangay ng lungsod. Inihahanda na rin ang mga modular tent sa mga evacuation center. Binabantayan naman ang posibleng pagtaas ng tubig sa Marikina River. Una nang nagbabala ang pag-asa ng posibleng pagbaha sa mga lugar malapit sa mga ilog sa Metro Manila, bunsod ng super bagyong Pepito. Matindi po ang iniwang pinsala ng sunod-sunod na bagyong Nika, Ophel at Pepito. Sa datos po ng NDRRMC, umabot na sa 320 million pesos ang pinsala sa infrastruktura sa Central Luzon, habang nasa 144 million pesos sa Cordillera Administrative Region. Higit 800,000 piso naman ang pinsala sa agrikultura sa Central Luzon. Higit 300,000 pamilya ang naapektuhan. Nasa 70,000 ang nasa evacuation center, habang higit 30,000 naman ang nasa mga temporary shelter. Dahil sa sunod-sunod na bagyo, 11 lungos at bayan ang isinalalim na sa state of calamity. 8 ay nasa Cagayan Valley. Nagpakawala na rin ng tubig ang mga dam kasunod ng walang patid na ulang dala ng bagyong Pepito. 2 gate ang binuksan sa Magat Dam. Nasa 181.93 meters ang level ng tubig doon. 4 na gate naman na binuksan sa Ambuklaw at Binga Dam. Pinapayuhan ng mga residente malapit sa mga nabanggit na dam na maging alert. Posible kasi ang flash floods at landslides. Nangako naman si Pangulong Bongbong Marcos ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Pepito. Ayon sa Malacanang, na-i-deploy na ang lahat ng asset at mga tauhan bago pa man ang pagtama ng bagyo. Kasabay niyan, inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na pagandaan ang worst-case scenario. Pinaalalahanan din ng mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng preemptive evacuation at abisuhan ng mga residente na manatili muna sa evacuation center para sa kanilang kaligtasan. Sa gitna ng masamang panahon, 4 po ang patay matapos araruhin ng 18-wheeler sa Pasig City. Ayon sa pulisya, umalya ang preno ng truck kaya nawalan ito ng kontrol. Binangga nito ang hilera ng mga motorsiklo sa intersection at saka tumagilid. Pawang sakay ng mga motorsiklo ang nasawi. 5 iba pa ang sugatan. Tumapo naman sa kalsada ang sako-sakong bigas na karga ng truck. Nagtulong-tulong ang mga otoridad para linisin ito. Naitayo na rin ang tumagilid na truck. Patay ang 2 pulis matapos mabaril sa buy-bust operation sa Sultan Kudarat. Ang kanilang mga nakainkwentro, mga notorious na high-value drug suspect. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nauwi sa engkwentro ang buy-bust operation ng mga pulis sa barangay Simuay sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nahuli ang 2 drug suspect na sina alias Ting at alias Cassie. Nasabat din ang 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Sa kasamaang palad, napatay ang 2 operatiba ng PNP Drug Enforcement Special Operations Unit 15. Kinilala silang sila Police Corporal Kirk Sipin at Patrolwoman Rosalyn Bulyas. Natamaan sila ng bala sa ulo. Sugatan din sa engkwentro ang 2 pang pulis. Nagpapagaling pa sila sa ospital. Ayon sa PNP DEG, namaril ang mga suspect na makatunog ng mga pulis ang kanilang katransaksyon sa droga. Upon interaction dito sa mga suspect or target na individual natin, nagkaroon nga ng encounter, na-consume naman po natin yung ating pong target. Nahuli po itong ating mga suspect. Napag-alaman din na notorious sa bentahan ng droga ang 2 nahuling drug suspect. Paong mga high-value individual sila at matagal nang tinitiktikan ng mga pulis. Sa ngayon, pinagahanap pa ang 2 pang kasabwat ng mga inaresto na nakatakas sa buy-bust. Hindi tayo titigil hanggat mabigyan natin ng hustisya itong mga pulis natin na nasawi in the performance of their duties. Itong operation po na ito would indicate how serious the PNP in our campaign against illegal drugs. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, banta ng landslide dahil sa super bagyong Pepito pinaghahandaan sa Nueva Ecija.
Social media influencer, boxer na si Jake Paul, wagi kontra sa boxing legend na si Mike Tyson. At bansang Denmark, nakamit ang kauna-unahan nitong Miss Universe crown. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Maagang pinalikas sa mga residente sa Nueva Ecija dahil sa bagyong Pepito. Pinaghahandaan na rin ang posibleng landslide sa ilang bayan. At live mula sa San Jose, Nueva Ecija, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, kumusta na ang panahon ngayon dyan? Jess, nagsabay ang panlalatigo ng malakas na hangin at ulan. Brownout pa sa barangay na kinatatayuan ko kaya madilim sa mga bahay at establishmento. Samantala, sa karatig bayan ng San Jose City na Karanglan, binabayo na rin sila ng masungit na panahon. Kaninang umaga, pinangambahan nila na baka doon daw dumaan ang mata ng bagyo. Kaya naging puspusan ang paghahanda ng mga residente. Galing pa sa sakahan ang mag-asawang ito sa Karanglan, Nueva Ecija. Nagbuga raw sila ng fungicide sa mga bagong tanim nilang sibuyas. Delikado raw kasi ang mga ito sa posibleng hagupit ng superbagyong Pepito. Pag lumakas po ulan, ang aming punlang sibuyas masisira po, mababa sa tubig. Kaya yun nga po, hinihiling ko sa Lord na yung bagyo lumihis sana. Pero yung aming pananim huwag masimara yung nasiraan ng punla. Binabantayan din nila pati ang mga tanim na mais ng kanilang bayaw. Pwede raw kasi itong mapadapa ng malakas na hangin at ulan. Biyernes pa lang, naghahanda na ang mga opisyal ng Karanglan sa bagyo. Landslide ang pangunahing banta sa bayan. Kaya maaga pa lang, hinihikayat na nila ang mga residenteng nakatira malapit sa bundok at ilog na lumikas na. Naka-standby na rin ang mga heavy equipment ng DPWH para may magagamit kung magkakaroon ng clearing operations. One way out lang po kasi ang Karanglan Isa po ang pasukan at sa labasan. So magiging malaking cost po pagka nagkaroon ng landslide, magkakaroon ng malaking delay po pagdating po sa mga transportation. Sa munisipyo naman, nakahanda na ang mga gamit pang rescue. May ayuda na rin para sa mga magsisilikas. Kausap din naman namin yung ibang mga tindahan na kuha namin na pagkailangan namin na dagdagan yung ating pamigay, nakaredy silang kumuha na lang kaagad. Activated na lahat ng 17 barangay sa bayan para tumulong sa mga residente. Katatabag lang sa atin ni Mayor Rogelio Abad ng Karanglan, Nueva Ecija. Ang sabi niya, nasa 25 pamilya na ang nagsilikas sa kanilang bayan. Samantala dito naman sa San Jose City, nasa 13 pamilya na mula sa 2 barangay ang nasa evacuation center. Forced o sapilitan ang evacuation dito sa mga bahaing barangay. Balik sa inyo. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Brian Basa. Nilampaso po ng Signal HD Spikers ang Farm Fresh Foxy sa kanilang pagharap sa PVL All-Filipino Conference. Matapos mabilis na makuha ang unang 2 sets, pinahirapan ng Farm Fresh ang Signal sa ikatlong yugto. Pero sa huli, tinapos ni Rochelle lalong isip ang laban sa pamamagitan ng kanyang spike. Final score, 25-15, 25-18 at 25-21 para sa Signal. Ito na po ang unang panalo ng Signal sa torneo. Samantala, pinataob din ng Creamline Cool Smashers ang Petrogas Angels sa preliminaries. Muling nakapaglaro para sa Creamline ang volleyball superstar na si Alyssa Valdez matapos ang injury. Final score, 25-19, 25-22 at 25-16. Wagi sa Miss Universe 2024 ang pambato ng Denmark. Universe is
Kinoronahan si Victoria Kiertelvig ng Crown na Gawang Pinoy. Kasama niya sa final round ang top 5 na mga kandidata mula sa Nigeria, Mexico, Thailand at Venezuela. Hindi man nakapasok sa top 12 ng Miss U ang pambato nating si Chelsea Manalo. Siya naman ang kinoronahan bilang kauna-unahang Miss Universe Asia. Ginanap yan sa post-pageant press con sa Mexico. Dahil dyan, kasama ang Bulaqueña Beauty sa official trips ng Miss Universe Organization sa Asia. Pasabog kung pasabog ang performances sa unang araw ng Grand Biniverse ng Nation's girl group na BINI. Sa kuha ni netizen Nazario Navarro Cruz Jr., opening pa lang grande na. Sa loob kasi ng higanteng bulaklak ni reveal ang BINI members habang kumakanta ng kanilang hit song na Pantropiko. Kinanta rin nila ang song na No Fear, Feel Good at Ang Lagi. May solo acts din ang members gaya ni Maloy at Joanna with a version ng Greedy ni Tate McRae at When I Grow Up ng Pussycat Dolls. Sinamahan din sila ng jump pack artist gaya ni Maymay Antrata at Mr. Pure Energy Gary V. Sinamahan din ang iba't ibang drag queens ang BINI members. Hindi nawala sa setlist ng girl group ang mga fan favorite songs gaya ng Karera, Huwag Muna Tayo Umuwi, Na 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 at Salamin Salamin. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Tuwing panahon ng kalamidad, umuusbong ang bayanihan ng mga Pilipino. Ang Alagang Kapatid Foundation nag-ikot at namigay ng ayuda sa 4 na bayan sa Cagayan. Ang mga residente roon nagsisimula palang bumangon matapos ang mga nagdaang bagyo. Taus-pusong pasasalamat po ang nais ipaabot ng Alagang Kapatid Foundation sa lahat po na nagbigay ng donasyon. At sa mga nais pang magpaabot ng tulong, maaari po ninyong ipadala ang inyong donasyon sa bank accounts ng Alagang Kapatid Foundation o iscan po lamang ang QR code na makikita sa inyong screen. Mga kapatid, wasak na mga bahay at nagtumbahang mga puno ang iniwang pinsala ng super bagyong Pepito matapos maglandfall sa Catanduanes doon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Halos mag-zero visibility ang bayan ng Bagamanok, Catanduanes. Bunsod yan ng walang patid na ulan na dala ng Super Typhoon Pepito. Ramdam din yan sa bayan ng Panganiban. Halos mabunot na nga mga puno dahil sa halos magdamag na pananalasa. Nagliliparan pa nga mga sanga ng puno at naghahampasan din ang mga bubong ng bahay. Pagkatapos niyan, ito na ang sitwasyon. Sa drone shot na ito sa bayan pa rin ng Panganiban, nagbagsakan ng mga puno at humambalang sa mga kalsada. May mga bahay na nawasak, natanggalan ng bubong. Ang palayan na yan, nalubog naman sa tubig. Ganyan din ang sitwasyon sa bayan ng Viga. May mga naputol pang ang kable ng kuryente at mga nakalburing puno. Karamihan sa mga bahay, bumigay ang mga pundasyon. Tulong-tulong naman ang mga bombero na linisin agad ang kalsada para hindi na makadisgrasya sakaling lumakas pa ang hangin. Magkahalong baha at putik naman ang naranasan sa bayan ng San Miguel. Ang covered court na ito nawala na nga ng bubong dahil sa lakas ng hangin sa bayan naman ng Karamuran. Tinangay naman ng malakas na alon ang mga punong kahoy sa bayan ng Bato. Nawasak doon ang mga bahay kubo. Walang kuryente sa malaking bahagi ng Catanduanes dahil sa hagupit ng super bagyong Pepito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. O eto mga kapatid, balikan naman po natin ang mga lugar na wala pong pasok bukas. Walang pasok sa lahat ng antas sa public at private schools sa Cavite, sa Laguna, Tarlac, Nueva Ecija,
Baguio City at Pangasinan. Kasama rin po ang ilang bayan sa Bulacan gaya ng Malolos, San Ildefonso, San Rafael, Kalumpit at Pandi. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng Agoncillo at San Juan sa Batangas, pati sa mga bayan ng Mulanay, Tagkawayan at Calawag sa Quezon Province. All levels din ang walang pasok sa Nueva Vizcaya, sa Estiague, Isabela. Kinder hanggang grade 12 naman ang wala pong pasok sa Calaca, Batangas. Sa Marabot, Samar, mas pinili ng ilang residenteng lumikas sa kuweba para makaiwas sa hagupit ng bagyo. Ilang mall din sa Albay ang nagpapasok ng mga bakwit. Nasa frontline na balitang yan si Nina Ongpauco. Kukunti pa lang po yung tao dito at baka mamayang gabi mga alas 8 at alas 9 is dadami na. Sa kuweba na piling lumikas ng ilang residente sa barangay Tinabanan, Marabot, Samar. Paghahanda ito sa pananalasa ng superbagyong Pepito. Nakatira kasi ang mga lumikas malapit sa dagat at bahaing lugar. Mula kagabi, umabot na sa 30 pamilya ang tumuloy sa Tinabanan Cave at posible pang madagdagan. Doon po kasi sa cave is pwedeng kahit let's say mga 200 families doon kasya sa cave kasi malaki po talaga yung cave. And then inside that cave po parang may mga partitions po siya, so safe po. May mga nakahanda ring family food packs sa mga lumikas. Sa hallway naman sa loob ng mall, kanya-kanyang latag ang mga residente ng barangay Ubaliw, Pulangi, Albay. 130 pamilya ang nandoon ngayon. Katumbas yan ng halos 400 individual. Doon na rin namamahagi ng ayuda ang barangay. Sa simbahan naman, lumikas ang higit 100 individual sa barangay Tubli, Karamuan sa Catanduanes. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco, News 5. Humingi ulit tayo ng update sa pananalasa ng bagyong Pepito sa Nueva Ecija mula kay Brian Basa. Brian, kakaunti lang ba ang nag-evacuate? Andre, sa mga oras na ito, kita nyo naman na medyo hirap nga kami sa pagsiset dito kasi sobrang lakas ng ulan at hangin habang palalim ang gabi ay lalong sumusungit ang panahon. At tulad ng nabanggit ko kanina sa ating live report a few minutes ago ay nasa 10 pamilya o 13 pamilya rather sa 2 barangay ang nasa evacuation center. Compare that to a population of 50,000 families dito sa buong San Jose City. Bakit ganyan kakaunti? Kasi merong, according to our conversations with local government, sila mayor, vice mayor, ang sabi nila, yung mga ibang pamilya rito ay sanay na sa baha kasi sila yung mga nakatira sa coastal areas malapit sa creek at dahil dyan, again, yung mentality nila na to see is to believe. Kumbaga, hihintayin muna nila na malubog sa baha yung kanilang bahay bago sila mapilitang lumikas. Kasi ang kwento sa atin ng mga otoridad ay paulit-ulit yung kanilang pag-ikot sa mga lugar, paulit-ulit yung kanilang pakikiusap sa mga residente na lumikas, pero ganun pa rin, it's up to the residents pa rin. Yung iba talaga raw ay kailangang suwayin pa ng konti at ika nga nila ay medyo resolute o kumbaga yung medyo naninindigan na gusto nilang manatili sa kanilang mga bahay. Andre. Brian, si Jess ito, no? Pero gusto ko lang malaman kasi kanina na meron tayong naging panayam sa Pag-asa at nabanggit nga nila dun sa magiging track ng bagyo ay tatamaan yung mga kabundukan dyan sa Cordillera. May ilang bahagi ng Nueva Ecija na nasa bahagi ng kabundukan kung hindi ako nagkakamali at sinasabi nila medyo matindi yung pagdadaanan lalo na kapag tinahak na nga ng bagyo yung landas na yan. Ano yung nagiging paghahanda ng mga kapatid natin dyan sa matataas na bahagi ng probinsya, lalo na oras na dumaan yung mata ng bagyo? Sa matataas na lugar, for example, yung binisita nga natin na Karanglan, medyo bundukin siyang lugar, no? So ang preparation talaga nila is to make sure na yung mga nakatira malapit sa bundok ay makapunta na sa evacuation center para kung sakali na at wag naman sana mangyari na magkaroon ng landslide ay wag nang kumbaga wala nang ma-epekto, wala nang maguhuan ng lupa. Tapos
yung ginagawa ni preparation of course ng mga local government officials ay may kagamitan sila, yung mga gamit nila na pwedeng magamit for clearing operations. Meron silang chainsaw na pangputol ng mga kahoy kung sakali may mga mahulog na puno. Meron ding tayo nakitang heavy equipment from DPWH na nakastasyon sa mga lugar na landslide prone. So dahil nga yun ang primary threat o yung pangunahing banta sa mga residente, mga kapatid natin na nakatira sa matataas na lugar. Jess. Okay, maraming salamat. Manatiling nakatutok at syempre mag-ingat kayo dyan, Brian Basa. Muli naglandfall po ang superbagyong Pepito sa Dipakulaw, Aurora at kasalukuyang tinutumbok ang Quirino Province. Sa huling monitoring po ng Pag-asa, huli itong namataan sa Nagtipunan, Quirino. Napanatilin to ang 185 kilometers per hour na lakas na hangin malapit sa sentro. Pero lumakas ang bugso nito sa 305 kilometers per hour. Bumilis din sa 25 kilometers per hour ang superbagyong Pepito na kumikilos pa northwest. Signal number 5 po ang central portion ng Aurora at southern portion ng Quirino at Nueva Vizcaya. Signal number 4 naman sa iba pang bahagi ng Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet at ang southern portion ng Ifugao at Ilocos Sur. Ganun din po ang La Union, eastern portion of Pangasinan, northern portion of Nueva Ecija. Narito naman ang mga lugar na isinailalim na sa signal number 3 hanggang signal number 1. Naglabas ng heavy rainfall warning ang Pag-asa kaugnay sa pananalasa ng superbagyong Pepito. Hanggang bukas ng hapon, makararanas ng intense hanggang torrential rains ang Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao at Pangasinan. Heavy to intense rains naman ang mararanasan sa Quezon, Isabela, Mountain Province, Kalinga, Benguet, Abra, Nueva Ecija, La Union, Bulacan at Rizal. Moderate to heavy rains naman ang mararanasan sa Metro Manila, Ilocos Sur, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Laguna at Camarines Norte. Mga kapatid, huwag kayong bibitiw dahil tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Humingi muli tayo ng update sa Pag-asa kaugnay sa bagyong Pepito. Live mula sa Pag-asa Weather Center, makakapanayam natin ang weather specialist na si Grace Castañeda. Grace, sa ngayon, nasaan na ang lokasyon ng bagyo? Yes po, magandang gabi sa ating lahat. Kasalukuyan nga po yung bagyo na si Pepito ay nasa vicinity ng Nagtipunan, Quirino. So ngayon na nga pong gabi nito, babaybayin or tatahakin itong kalupaan po ng mainland Luzon. Kanina nabanggit ho nung ating nakapanayam din sa Pag-asa, no, natatahakin nga nitong bagyo. Tatamaan nung mata yung pinakakabundukan dyan sa Cordillera. Para ho sa mga kapatid natin na nakatira roon, ano ho ang dapat nilang asahan lalo na dun sa mga nasa kabundukan? Yes po. Doon nga po sa area ngayon ng mainland Luzon, yung kabundukan po ng Cordillera, ayun po yung tatahakin ng center track ni Bagyong Pepito, kung saan makakaranas po tayo doon ng mga malalakas na hangin. And also yung bugso po ng malalakas na hangin na maaaring umabot sa 305 kilometers per hour. And also sa mga pag-ulan naman po is kapag malapit din po tayo sa mga kabundukan, is prone din po tayo dun sa flash floods, or kapag malapit po tayo dun sa paanan ng bundok, is prone po tayo dun sa pagragasa po ng tubig mula po sa itaas ng bundok. So mataas po yung magiging banta ng mga flash floods and also ng mga pagguho po ng lupa. So kapag po dun po tayo sa mga areas na yun, is patuloy po tayo makasag-ugnayan pa rin sa ating mga LGU para po dun sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para po sa ating kaligtasan. Saan ba ninyo sa Pag-asa yung kung gaano katagal yung magiging span, no, o yung oras, yung panahon na yon na tutumbukin nga nitong ni Pepito itong kabundukan ng Cordillera para lang din makapaghanda yung mga kapatid natin?
Sa latest analysis po natin, no, sa kasalukuyan na nga pong tinatahak ni Bagyong Pipito itong area po ng Cordillera, particularly po sa northern portion ng Central Luzon and sa southern portion ng Northern Luzon. So buong gabi po yan, simula pa po kaninang hapon and then yung buong gabi po na ito. And then makita po natin mamayang early morning or madaling araw or posible po pag mas mabilis pa is mamayang late evening din po is lalabas na po ito dito naman sa kalupaan sa may kanluran po ng Northern Luzon. Pero Grace, tama ba yung intindi natin na kapag tumatama siya sa mga ganitong matataas na area, mga kabundukan nga, bagamat matindi yung magiging epekto niya para sa mga lugar na iyon, humihina rin siya gradually? Yes po sir, tama po yun. Due to land interaction is medyo nagkakaroon po ng paghina yung ating mga bagyo generally. But nakikita po natin within this period is hihina po siya but within typhoon category naman po. So generally malakas pa rin po yung hangin na taglay kapag humina po siya from super typhoon to typhoon category. Given that, Grace, isa sa mga binabantayan natin, storm surges din, ano? So ito Yes, ba, po. ang warning natin, andyan pa rin, nananatili pa rin, o posible itong magbago sa mga susunod na oras? Sa mga susunod na oras po, in the next 48 hours, mataas pa rin po yung risk ng storm surge natin, lalong-lalo na dun sa mga areas natin sa tabing dagat. Particular na po yan sa Ilocos Region, Southeastern Mainland Cagayan, sa bahagi ng Isabela, Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Southeastern Batangas at sa area din po ng Quezon. So hindi lang po basta yung area kung saan mismo tatahak yung sentro ni Bagyong Pipito yung apektado po ng storm surge dahil malawak po yung bagyo natin. Yung buong areas po na binanggit po kanina kung saan makakaranas po hindi man nung pinakamatitinding hangin but yung mga malalakas na hangin pa rin po generally na dulot ni Bagyong Pipito. Lahat po ng areas na yun is meron pa rin tayong high risk ng storm surge. So pag-iingat at pagiging alerto po pa rin po para sa ating mga kababayan and also iwasan pa rin po natin yung mga water activities or any marine activities po sa mga areas na yun and mag-seek din po tayo or lumipat din po muna tayo dun sa areas na mas matataas po para po maiwasan natin yung mga pagbaha na maidudulot po ng storm surge. Okay, Grace, panghuli na lang. Karamihan dun sa mga nabanggit mong lugar, nandun sa mga bahagi na nakaharap sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, dun sa area, halimbawa, ng mga nasa Bicol, medyo kalmado na yung dagat, yung sitwasyon sa katubigan. Yes po, tama po sir. Yung mga areas po natin dito sa may silangan ng Southern Luzon kung saan yun po yung unang nakaramdam kagabi nung mga malalakas na hangin na dulot po ni Bagyong Pipito. Ngayon po is medyo kumalma na po yung hangin dun sa areas na yun. So hindi na po sila high risk for storm surge. Okay, maraming salamat muli sa mga updates. Grace Castañeda mula sa Pag-asa Weather Center. Samantala, may anunsyo po mula sa Presidential Communications Office and we quote, upon consultation with relevant government agencies and the NDRRMC, cancellation of classes and or suspension of work in government offices is given to the respective local chief executives, taking into consideration the situation in the respective localities. Ibig sabihin po niya ng anumang anunsyo ng suspensyon ng klase at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno ay magmumula po sa mga local chief executives depende sa sitwasyon sa kanilang lugar. Humingi muli tayo ng update sa pananalasa ng bagyo sa Aurora mula kay Gary De Leon. Gary, ano ng update dyan? Dito ngayon sa Aurora ay patuloy pa rin nakakaranas ng pag-uulan na may kasamang ihip ng hangin. Pero isa sa mga nakikita natin problema ngayon dito, matapos nga manalasa yung pinakamalakas na pagdaan ng Bagyong Pipito ay yung pagbuwal ng mga puno sa mga kalsada, pagbagsak ng mga poste at mga kuryente at mga bubong ng mga bahay at mga establishmento. Marami ang na-stranded na mga residente dito sa area ng Baler. Hindi sila makauwi sa kanilang mga barangay dahil nga sa hindi passable ang karamihan sa mga kalsada. Kaya doble kayod ngayon ang PDRMO at nagkasagawa sila ngayon ng clearing operation samantalang yung ibang bayan naman, yung 7 bayan ng Aurora ang
patuloy sa monitoring ng PDRMO dahil hanggang sa ngayon ay wala pa pumapasok na report sa naging status nila sa laki ng structures, baha at mga nangyari sa kanilang lugar matapos nga manalasa itong si Bagyong Pepito. Pero sa ngayon, naramdam pa rin yung buhos ng ulan at malakas na ihip na hangin at patuloy pa rin nagbabantay ang PDRMO at mga LGU sa mangyayari ngayong gabi dahil brownout dito, wala ring signal ang telepono at walang wifi, kaya umaasa ang mga taga-LGU at PDRMO na mananatili sa mga bahay nila yung mga residente at yung mga na-stranded ay manatili na lamang sa mga lugar kung nasaan sila dahil hindi nga possible ang karamihan ng mga kalsada. Balik sa inyo. Maraming salamat, Gary De Leon. Kumuha ulit tayo ng update kaugnay sa pinsala ng Super Bagyong Pepito sa Bicol Region. Live mula sa Legazpi City sa Albay. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, anong latest dyan? Ngayon, masasabi ko na sa inyo with much confidence na maray na banggi sa Indog. Wala ng ulan. Boss, wala ng ulan dito sa Legazpi City sa Albay. Pero malayong-malayo yan dyan sa sitwasyon kahapon sa kasagsagan nga ng pananalasa ng super typhoon Pepito dito sa Albay at lalong-lalo na sa Catanduanes kung saan unang naglandfall ang super bagyo ayon sa panayam natin kanina sa tagapagsalita ng Office of Civil Defense Bicol na si Ginoong Gremil Alexis Nas ang Catanduanes ang pinaka-napuruhan nitong super typhoon Pepito. Nagdulot ito ng pagkawasak ng maraming tahanan sa iba't ibang mga bayan sa isla. Meron din, Jess, nagdulot din yan ng pagbaha. Kagaya dyan sa bayan ng Karamuran. At just sa ngayon ay assessment yung isinasagawa ng OCD Bicol dahil pahirapan yung pagkuha pa ng impormasyon sa isla. We have to understand, Jess, na yung Catanduanes, most of its part walang kuryente, bagsak ang linya ng komunikasyon. Kaya ang OCD Bicol ay initial info lang din yung maibibigay nila sa atin. Yes. At meron tayong panayam dyan, Jess, kaya Gremil Alexis Nas at sinabi niya rin kanina na sana daw maintindihan muna ng mga kapatid natin yung sitwasyon dahil nga yun, walang linya ng kuryente, mahina pa or bagsak pa ang komunikasyon sa malaking bahagi ng Catanduanes. Sa Camarines Sur naman, Jess, na sinalanta din o bumabangon pa sa pananalasa ng Bagyong Christine ay nagpapasalamat sa Diyos yung mga residente na hindi gaano katindi yung pinsala o yung epekto nitong super typhoon Pepito, pero may mga napaulat tayong flooding incidents kagaya sa may Baaw sa Camarines Sur, isang barangay ang binaha. Sa Bula, Camarines Sur, 2 barangay. Sa Nabwa, Camarines Sur, 1 barangay. At saka meron ding 2 barangay sa Irosin, Sorsogon. Balikan ko lang yung sinabi kanina ng OCD Bicol na hopefully tomorrow nga ay magbalik biyahe na yung mga roro papasok ng Catanduanes at makapagkalap na sila ng mga dagdag na impormasyon at makapagpalipad na rin Jess ng mga helicopter or any aerial asset ng gobyerno para nga maabutan ng tulong yung mga kapatid natin doon, Jess. Okay, Gio, gusto ko sanang malaman una kung meron na mga Jess, okay. Madagdag ko lang din pala, no? Oo. Yes, go ahead. Jess, sorry, madagdag ko lang din, no. Sa ngayon, ito yung update, yung affected population sa probinsya o sa rehiyon dito sa Kabikulan ay nasa 262,000 families or equivalent to just sa higit 1 milyong individual. Yung mga nasa evacuation center ngayon ay nasa 431, almost 500,000 families. At narito ang panayam natin sa tagapagsalita ng OCD Bicol, si Gremil Alexis Nas. Pakinggan natin. Ang mga talagang na-experience po nila, una po, naka-experience sigurado ng storm surge. May rain-induced landslides or rockfall and flooding incidents din po. Kaya po, kukonti din ang nare-receive natin information, lalo na sa social media, tungkol sa Catanduanes ay dahil kaninang umaga, ang na-confirm namin na meron lang pong cellphone signal ay sa Viga, Panganiban, San Andres, and Virac. Kaya yun din yung difference ng operations ngayon compared sa Roli ay dahil merong signal po sa PDRMO through smart communications.
Jess, yan yung panayam natin sa tagapagsalita ng OCD Bicol na si Gremil Alexis Nas. Balik sa'yo. Gio, matanong lang natin, bilang nabanggit mo kanina, higit 1 milyon yung tinatayang na apektuhan nitong bagyong Pepito. Malaman lang natin, meron na ba tayong impormasyon? Ano yung mga pangunahin nilang pangangailangan ngayon dyan? Kanina nabanggit din yan sa atin ng OCD Bicol. Yung pinaka number one, Jess, of course, whenever na may mga kalamidad na ganito, nutrition and health, yung ilan sa pinaka-importante na priorities, kumbaga, sa mga evacuation center. So unang-una, malinis na inuming tubig, pagkain, mga damit, at syempre yung disenteng tulugan. At mga hygiene kit na rin, Jess, no? Lalong-lalo na sa mga kapatid natin na kababaihan at maging mga gamot. Jess, balik sa'yo. Maraming salamat at mag-ingat kayo riyan, Gio Robles. Siyempre nananalangin tayo at tayo nakikidalamhati sa ating mga kapatid na nasalanta ng Bagyong Pepito. At para dun sa mga kapatid natin, manatiling alerto, tumutuko sa mga balita para sa mga updates. At maraming salamat din sa lahat ng mga nagpaabot ng tulong sa ating mga kababayan na nasalanta nga ng bagyo. Lalong-lalo na sa mga dumaan sa Alagang Kapatid Foundation. At sa ating mga reporter na nakatutok sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Manatili pong nakatutok sa News 5 para sa updates sa Bagyong Pepito. At yan po ang mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong makasangga sa Frontline Pilipinas Weekend. Mag-ingat po tayong lahat.